Okay, alamin muna natin mula sa harapang trio tagapayos kung ano sa palagay mo, Attorney Kapunan, ano ang unang dapat gawin? Sa sinabi natin sa research na last payment ng 2017, siguro nga namatay yung may-ari ng 2017. Kanya hindi na nabayaran yung 2017 to 2024. Pero ibig sabihin nun, merong yung pagbaba, kasi hindi ka magbabayad ng amilyar kung hindi ka totoong may-ari ng lupa. So, hindi talaga lola ni Neneng ang may-ari ng lupa. Okay? So, siguro wag na tayong umasa sa lupa na 'yan. Ha? At saka yung presyo na yan, 150,000, parang maliit yan kasi nakita natin yung titulo, tatlong lot yan. 150,000, may bahay pa. Ibig sabihin, talagang in-undersell niya yung binigyan ka ng magandang presyo, kanya kumagat ka. Merong bagong development, Attorney Lorna. Kasi hindi nagsasalita si Neneng. Ito palang si Rolando Macalinaw na nakasulat dyan ay ang, tama ba, lolo ni Neneng. Hindi ka naman nagsasalita. Kanina pa kami tayo nag-uusap dito. Sinabi natin, hindi natin kilala. Yung lolo mo pala yun. Tatay ni Neneng is the only son of Rolando. So, siya ang tagapagmana ng lupang yan. Correct. Kung buhay pa ang tatay mo, wala kang karapatan. Ang may karapatan magbenta ay ang tatay mo. Kasi ang succession, ang inheritance, hindi ka magiging isang heir or tagapagmana kung buhay pa. Namana ni Rolando yung tatay niya, diretso na dito. Pwede, pero miskin ang hindi mo ma-escape ang inheritance tax. To me, ang dapat bayaran dito, in my personal opinion, itong bata. Kasi nag-aaral siya. At ang kulang sa kanya, hindi siya makabili ng computer niya. So, yung future niya, kayo, matatanda na kayo, dapat mag-due diligence kayo dito. So, ang bottom line dyan is, mag-usap kayo kung paano babayaran. At kung gusto mo talaga yung property, mag-ayos kayo, mag-execute kayo ng sinasabi na deed, hindi deed of absolute sale, deed of conditional sale. O yun. Okay, Dr. Love, what do you think? Medyo matagal na bayaran to. Pero ganun talagang sitwasyon natin. Pinakamagandang paliwanag na yung ginawa ni Ate Coring sa atin. Lahat kayo may mga responsibilidad sa isa't isa, moral or otherwise. Kasi si Neneng, nagbenta siya ng bagay na hindi naman nakapangalan sa kanya. So, maaayos, sabi nga ni Ate Coring, pwede pong maayos para naman in fairness kay Inday na yung event na perang ginamit niya para mabili kasi magandang presyo para mabili mo yun for 150,000, may lupa ka na, may bahay pa. Magtitiis ka lang ng konti, maghihintay ka lang habang isinasaayos ang mga papeles. Ang problema lang talaga, isettle ninyo ang pagbabayaran, paano mababayaran yung mga utang sa isa't isa. Yun. Ate Coring? Ayan. So, talagang legal ang usapan, ano? Matutulungan tayo ng Biblia kung tayo'y magdadasal, pero nasa tao pa rin ang gawa. Ayan, Doc Camille. Okay, napansin ko dito yung nangyayari kay Inday. Alam mo yung hindi pwedeng maging sangkala na para maawa sa inyo yung mga nangyari ng nakaraan. Dahil kasi ito yung mga, halimbawa, yung nangyari experience mo sa pagiging OFW, na namaltrato ka. Just the same, ikaw din, Hana, na hindi ka dapat yung hindi empathy yun eh. Ang tawag doon, sympathy. Yung parang, ay, naawa ako, nakikiramay ako doon sa nangyari kay Inday. Hindi. Dapat, ang ginawa mo, yung tinatawag nating empathy. Ano yung empathy? Ibig sabihin, naiintindihan mo yung nangyari sa kanya, kaya tutulungan mo siya. Huwag niyong gagawin na sangkalan kasi lalong nangyayari, madidepress, maaalala niya lahat ng mga hindi magandang nangyari sa kanya. And siguro, Inday, pagdating sa ganitong pagkakataon, dapat pa rin nating iproseso kung ano yung nangyari talaga sa'yo dun sa ibang bansa. Bakit? Kasi
it can lead yung tinatawag nating post-traumatic stress disorder. Yung PTSD kasi na yan, pwedeng 2 taon na nakalipas ang pagiging OFW mo, pero pabalik-balik yung nangyaring yun, napapanaginipan mo. So, ang mangyayari, yun yung magiging problema mo kasi magiging mental health issue yan. At syempre, maapektuhan ka, pati yung sabihin na natin kung paano tayo magdesisyon. Kung sakasakaling gusto mo ng tulong pagdating sa ganyan, pwede kang pumunta sa amin, tutulungan kita, wala yung bayad, basta gusto ko lang matulungan ka para maintindihan mo kung paano mo maayos yung PTSD na nararanasan mo. Yun lang po. Thank you very much. Doc Camille, biruho ninyo sa maliit na bagay, nagsimula ang hindi pagkakaunawaan, nahirapan ng maging tapat sa kanya-kanya nilang mga saloobin, okay?